kaysa ipasok nyo sa daycare, I really suggest na ipasok nyo dun sa mga play school or yung sa mga preschool na katulad nito. Good morning guys. For today guys is one of the very special day kasi first day nung aking daughter sa kanyang school, no. Pinasok na namin siya sa preschool. So first day niya today. Time check guys, it's 7:14 ng umaga, no. Ayan guys, medyo madilim pa nga sa labas. Ayan. Medyo nagsisimula pa lang ang araw. Makita nyo sa labas. Hindi pa nga yata masyadong kita. Makulimlim pa sa labas. Right? So, nag-aayos lang ako ng baon ng boys. Kasi, sabay-sabay na kami. Ihatid muna namin yung mga boys sa school. Tapos, sunod naman yung aking daughter. No? So, we are all excited kasi first day niya sa school today. So, yan. Samahan nyo kami ngayon guys. Magatid dun sa anak ko. Right? Kasi this is one of the milestone niya, di ba? So Wednesday ngayon guys. So it's basura day. So mamaya merong magpipick up ng basura. So kailangan natin ilabas yung ating mga trash. Okay? Ayan. Nakaready na yung mga trash natin guys. Ilalabas na lang natin. Tara. Labas natin yung mga trash. Done. Nalabas ko na lahat ng basura, guys. Alright. So, isa yan sa mga duty ko pag Wednesday. So, done. Balik na tayo sa taas para maayos ko na yung mga baon ng boys. So, ayan guys, sakto. Dumating yung maghahakot ng basura. Sakto. Sakto yung paglabas natin. Yan, kasi kapag hindi nyo nailabas yan at hindi nahakot, next week na ulit, di ba? So tapos na akong magluto ng food ng boys. So ito ang kanilang baon for today. So yan, may chicken nuggets, rice, and soup. Diba? Ganyan lang kasimple. Tapos either babaunan namin sila ng parang chocolate bar, granola bars. Parang ganito guys. So, granola bars or minsan mansanas. Okay? Ganyan lang guys. Okay? Tapos niyan, alis na kami. There you go. Ready ng baby ko. Are you ready for school? Are you excited? First day niya ngayon. Papasok siya ng school. Wow, kumpleto ah. May gatas ka pa. Ready for school, di ba? Yeah. Ready for school ang baby? Yay! First day of school. Have fun, okay? Okay, kiss papa. Okay. You just wait for me, right? Okay, come on, let's go. Hi guys, we are on the road. Pupunta na kami sa school. Are you excited, Diva? Alright. Tayo, working pa din. Hello. Hello. There's my boys. Hello. Gusto mo bang masama sa camera? Hi. Ayun ang aking driver. Ang aking boss. Hello. Alright. Ang ganda ng panahon ngayon, guys. Ayan. Dito namin sa school ng boys. Boys, I'll drop you off right here, okay? See ya, Mamo. Tabu. Eh, à bientôt. There you go. Ça va? Oui, ça va. Have fun, boys. You too, puppy. Have fun.
Ça va? Viva fun Ça va. Yeah. Love you, puppy. À bientôt. See you later. Yun na. Pasok na ang mga boys ko. Tapos yan, yahatid naman namin yung aking prinsesa. So, yan. Ganda ng araw. Oh. Yan yung mga boys ko. Papasok na. Have fun, boys! Daw, kaliwa. Oo. Sa likod niya ako papadaan. Baka kasi traffic eh. So habang papunta tayo guys sa school ng aking prinsesa, syempre hindi naman tayo naka-leave that day eh. So kailangan pa rin nating magtrabaho. So good thing na lang is pwede tayong naka-remote work. Yan, so makikita nyo dyan. So habang nasa biyahe, ako naman nagche-check ako ng mga work ko for the day. So dito naman guys, i-share ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung dinadaanan namin papunta dun sa school ng anak ko. 6.5 hours later. We're here! Yeah. Okay, dito na kami. Okay, baba na kami. Let's go. Ayan yung school. Nice. Diyan sila maglalaro. Alright. So, nasa school na yung anak ko. Di man kami hinanap. Di man kami hinabol. Ayun, tingnan may ibang mga bata. Mama! Mama! Ba't ang ganun? Kami hinabol ng anak ko. Grabe. Nag-e-enjoy na siya dun. So, maghihintay kami ng 2 hours. Siyempre, magde-date muna kami ng boss ko. So, may 2 hours kami. Tapos, ang okay dun guys, nakikita ko siya sa application. Ayun siya. Yan. Ayun. So, nakikita namin siya sa cellphone kung anong nangyayari sa kanya dun. Diba? Yeah. Good, good. That's good. So, less lungkot for us. Wow! Ang mo! Right? Let's go. namin! Magkakape muna kami. Hindi pa kami nagbe-breakfast eh. Okay? I-Starbucks muna tayo. Mama, palak. Starbucks muna. Bang naghihintay sa prinsesa. Let's go. Let's go. Starbucks. Check natin yung anak ko. There you go. So yeah, makikita natin dyan. Ayun. Kumakain na sila ng breakfast. Diba? It's so convenient na merong ganitong application para nakikita mo rin yung anak mo. Nice. Oo, ayun yung anak ko naglalaro na. Masayaw-sayaw mo si Diva. Hindi mo ulit. Si Chao ni. Nati! Viva! Viva! May masayang bata. 1, 2.
What are you doing? How was it, Diva? Good. Good? Yeah. Had fun? Yeah. Oh, Where's the car? there. Ah. Diba, stand over here. Yay. Okay, tapos na yung first day ng school. Balik na tayo sa bahay at may trabaho pa tayo. Right? I-picture-picture pa yung mag-ina. Yun. I-picture-picture pa. Let's go! Go home! The next morning. So, yun guys, before tayo mag-end, no, share ko sa inyo guys yung ibang mga details regarding sa school ng anak ko, right? And kung bakit kami nag-decide na ipasok siya dito sa school na to. Kasi dito guys, sa British Columbia, ang starting age para makapasok siya doon sa public school kung saan nag-aaral yung mga boys ko is 5 years old pataas. But since yung daughter ko is just 4 years old, hindi pa siya pwedeng pumasok. So, ang sabi sa akin ni Mrs., bakit hindi natin siya ipasok sa preschool or sa play school, 'di ba? Para naman hindi lang siya nandito sa bahay. Nahanap namin tong school na to. And ang tawag nga sa kanya is pre-K or pre-kindergarten. Kasi guys, by next year, ang pasok niya doon sa big school is kindergarten. Tsaka mas okay na rin yun guys, at least meron siya nakakamingle din na ka-age niya, which is really really important, 'di ba? So, ang bayad namin dito sa school guys, every month is nasa 700 to 1,200 Canadian dollars. So, mga nasa 40 to 50,000 pesos. Yes, medyo pricey yun guys, pero still, para sa amin, sulit na rin yun. Kasi guys, diba, kesa wala siyang nagagawa dito sa bahay, diba, kesa lagi siyang nasa cellphone or nasa TV, mas okay na rin yun guys. Kasi doon, hindi lang nababantayan yung mga kids, tinuturuan pa talaga nila. So, para sa akin guys, lalong-lalo na guys yun sa mga working na parents, no? Kesa ipasok nyo sa daycare, I really suggest na ipasok nyo dun sa mga play school or yung sa mga preschool na katulad nito. Kasi hindi lang mababantayan yung mga kids nyo, matuturuan pa sila ng mga basic like writing, coloring, reading, di ba? And yun nga, yung pakikipag-mingle or yung socialize sa ka-age group nila. Para by next year, pagpasok nila dun sa big school, hindi na sila mabibigla. Right? So, yun talaga yung main target namin kung bakit namin pinasok yung anak namin dito sa preschool. Okay? So, thank you again guys for watching and see you again on my next video. Peace!